Para po ito sa mga mahilig mag-DIY o sa mga gustong gumawa ng sarili nilang aparato. Gagawa po tayo ng pugi ng aparato gamit po yung alambre. So yan, pag nakabili po tayo ng alambre, kaya nito 1 kilo, lalagyan lang natin siya ng tape, parang ganyan po. And then, cut natin siya ng grinder. Make sure nyo lang mga bossing na ma-straight nyo muna yung alambre para wala kayong magiging problema kagaya po nito. So ito, nakat na natin. And then, ang measure po nito is 5.5 inches. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo ng mas mahaba. Pero sa akin po, ganito lang po yung size natin. And then, ipunin natin sa isang tube. Yan, gumawa tayo ng tube dyan, mga bossing, na base natin. And then, pag kulang pa, pwede nating dagdagan gaya ng ginagawa ko. Yan. Hanggang sa makakuha natin yung taba ng core na gusto natin. Ayan. So, ganyan na po siya. Ayan. Make sure nyo lang mga bossing na pantay para mas pogi siya tignan. Ayan. And then, ang next po nyan, ilalagay na natin sa pang-rewind natin. Kagaya nyan. So, sa mga gusto pong gumawa ng pang-rewind, pwede nyo pong gayahin itong sa akin. Napakadali nyo pong gamitin. Tsaka, mabilis. Make sure natin na nakalock. Ayan. So, nilock na natin gamit yung wrench natin o yung liabe. And then, i-secure natin yung core natin para nang sa ganon, hindi mag-contact yung magnetic wire o yung primary natin dun sa may mismong core. Yan, so lagyan natin lang ng tape. Bali 4 na patong po ito mga bossing. Yan. Ayan na po. At yung panghuli. Yan, 4. So naka-4 na tayo na patong. Mas maganda mga bossing kapag mas makapal. Wag lang naman sobrang kapal kasi hindi na solid yung magnetic field niya. So may possibility na sobrang init na nung bugi natin pag ginagamit. So yan, lalagyan lang natin ng tela yung magnetic wire para hindi magasgas. Pag isinalang natin dun sa may controller niya ng higpit. Yan, so okay na. Then mag-start tayo ng isang ikot bago natin siya lagyan ng lock. Syempre, kailangan natin yon para may adjustment siya dun sa labas pag winirings na natin. So maglalagay tayo dito mga bossing ng lock para pag natapos na natin hindi siya mababaklas. Yan. So, sa unang layer natin, hindi na natin kailangan lagyan ng papel. Yan. Dito nga pala mga bossing sa ating primary, kailangan lang natin ng doblehin natin yung papel kada layer kasi para hindi siya mag-ground kung halimbawang mabasa man. Dun sa may secondary, okay lang po na kahit isang balot lang, isang layer lang nung papel ang gamitin natin kasi secondary naman na siya. Ayan. So, kung mapapansin nyo mga bossing, sobra pa yung papel. So, yan, pag umikot yan, magiging 2 patong na yung papel kada layer. Okay. So, dito nga pala mga bossing sa ating primary, meron tayo ditong 4 na layers. Yan yung pinaka-ideal na layer ng primary mga boss. Then,
lagyan natin ng lock na electrical tape, saka natin i-cut. So sa pangalawa naman mga boss, dito sa pangalawang magnetic wire o yung tinatawag nating secondary, the same process lang. Lagyan pa rin ng tela para hindi magasgas, and then lalagyan din natin ng lock para hindi siya kumalas. Dito naman sa kanyang papel, kailangan pa rin doble mga bossing. Kasi nga yung unang magnetic wire natin is number 14. So susundan natin siya ng 19. Kung manipis yung papel, hindi siya magiging maganda yung pagkakamada ng magnetic wire. So kailangan nating doblehin. Dito naman sa secondary natin na number 19, gagawa lang tayo dito mga bossing ng 3 layer. Ayan. So pag naka-3 layer na tayo, lagyan natin ng lock ulit na electrical tape. Ayan. Saka natin putulin. Ayan. And then next na layer na magnetic wire natin is number 24. Sa ginagawa ko dito mga boss, tinatanggal ko yung coat nung magnetic wire para kakapit yung lead ng panghinang natin. Ayan. So make sure nyo lang mga boss na masyado siyang naipilipit para hindi siya kumalas. And then isoldering na natin kagaya niyang ginagawa ko. And then the same process na naman mga boss. Lagyan ulit natin ng tela. Dito naman mga bossing sa number 24, ang ginagawa ko dito 6 or 7 na layer mga boss. Ayan. Hanggang sa maka 6 na layer tayo o kaya 7 layers. Ayan. Mapapansin nyo mga bossing, malaki na siya. Naka 7 layers tayo dyan sa number 24. So sa part na to, naglagay lang tayo ng counting lock. Tapos pinutol na natin. Saka natin siya balutin. Pwede nyo namang balutin pagkatapos na o kaya pag natanggal na yung tornilyo. Pero mas maganda mga boss na dyan nyo nabalutin para mas madali. Ayan. And then sa part naman na to, tatanggalin lang yung mga excess. Ayan. Na papel. Hanggang sa matanggal lahat at kabilaan nga pala yung mga boss. Saka natin siya lagyan ng tape. Ayan. Sa part na to, tapos na po yung ating bogie core o yung suman.